Nakakuha ako ng tawag mula sa isang lokal na tindahan ng alagang hayop at sinabi nilang may nakuha silang bagay na sa tingin nila ay magugustuhan ko. Mayroon silang napakatalim na mga ngipin. Sobrang agresibo nilang mga isda. Ang bibili nating isda ay lalaki at malalagay dito balang araw. Pakainin mo na, Frenzy. Pare, tingnan mo kung ganito kalaki. Sa tingin ko, kukunin natin lahat ng tatlong vampire fish. Ang lupit ng mga ngipin nila. Pare, parang... Aray, kinagat niya ako. May nakuha tayo. Nakuha na. Kumusta BFP Nation? Welcome ulit mga tol. Gaya na makikita niyo sa title at thumbnail, bibili tayo ngayon ng kakaibang isda para sa aquarium ko. Sa channel na to, nagtatrap, nagnenet, at nagsasave tayo ng mga isda. Kamakailan, sinama ko na rin ang pagbili ng kakaibang monster fish at bihirang isda na bihira niyong makita. Sobrang gusto ko ito at sa tingin ko, medyo nasosobrahan na ang pagkagusto ko rito. Marami na akong nagagastos, pero pareho nating gusto. Sa huling video, bumili tayo ng 2 goonch catfish. 13 talampakan ang haba nila, may matutulis at paatras ng ngipin, parang pateng. Kilala silang catfish na kumakain ng tao. At ngayon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang lokal na pet store na may nakuha raw silang bagay na sa tingin nila ay magugustuhan ko. Hindi pa ako nakakapunta doon, kaya sobrang excited ako. Karaniwan, tinatago ko muna ang sikreto hanggang makarating tayo sa tindahan o dumating dito ang isda. Sinusubukan kong gawing sorpresa para sa inyo, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na yata kayang itago pa. Sasabihin ko na lang sa inyo kung ano ito. Ang isdang bibili natin ngayon para sa aquarium ko at bagong dagdag sa BFP Nation ay piara o vampire fish. Daling sila sa Amazon tulad ng ibang kakaibang isda, pero sila ang may pinakamatalas ng ngipin na nakita ko. Ganito sila kalaki, may mga larawan ako. Sobrang talas ng ngipin nila at nakakatakot ang itsura. Umaabot sila ng 4 na talampakan. Hindi ko pa ito nakita nun. Tapos tumawag ang pet store. Sabi may piara sila. Gusto ko ba? Sabi ko, oo. Pupunta tayo ngayon. Nasa Miami sila. 2 oras ang biyahe at kukunin natin ang piara. Hindi pa ako sigurado kung saan siya ilalagay dahil sobrang talas ng ngipin nila. Agresibo ang mga isdang ito. Kaya ayaw kong malagay sa panganib ang iba kong alaga. Kailangang pag-isipan kung saan sila ilalagay. Gumagawa kami ng fish room na malapit ng matapos. Kailangan muna nating maghanap ng pwesto para sa isda. Excited ako mga tol. Siguro ito na ang pinaka nakakatakot na isda na nabili natin. Kakabili lang natin ng goonch. Ngayon ito naman. Ibig kong sabihin, ewan ko kung bakit, pero gusto ko talaga ng mga isdang mukhang nakakatakot. Kaya ayun mga tol, ipapakita ko sa inyo ngayon ang fish room. Gustong gusto ko mga ganitong video kasi parang vlog lang. Nai-update ko kayo sa lahat ng nangyayari at nakakabili pa tayo ng mga kakaibang isda na hindi nyo madalas makita. Kaya tara, tingnan natin ang fish room at i-update ko rin kayo tungkol sa iba pang mga astig na isda na kamakailan lang nating nabili. Sige, ito na mga tol. Malapit nang matapos ang fish room. Tingnan nyo. Tapos na ang isang side na yun. Dito ilalagay ang maliliit na tangke at dito naman ang malalaki. Tapos na ito at may kuryente na rin. Magsisetup na tayo ng filtration at bibili na lahat ng fish tanks. Ang astig nito, ang dami nating magagawa dito. Pwede tayong bumili ng 1 milyong isda, ang astig mga tol. May mga cool na bagay na paparating. Tingnan natin lahat ng isda at kamustahin sila. Dito ang predatory fish pond. Dito lahat ng halimaw natin. Yung mga isda na bibilhin natin ay lalaki rin at pwede ilagay dito balang araw. Sa ngayon, marami tayong arowana, higanting rips o catfish at malalaking redtail. Pupuntahan natin ngayon yung fish store na nabanggit ko. Hindi pa ako nakapunta ron. Pero sabi niya marami raw astig na bagay doon na tiyak magugustuhan ko. May halimaw na isda raw sila, tol. May mungkahi ako, ayos ba? May panukala ako. Gusto kong malaman kung anong tingin nyo sa ideyang to. Dito, ito ang cichlid pond ko. May mga koi din tayo dyan. Alam niyo naman, mahal na mahal ko ang mga cichlid ko. Alam niyo yan, sobrang mahal ko ang mga cichlid. Siguro napapansin nyo sa mga binibili ko lately. Mahilig ako ngayon sa mga halimaw at nakakatakot na isda. Yung agresibo at malalaking isda. Ito ang pangalawa sa pinakamalaki kong pond. Hindi ko maiwasang isipin kung gaano kaganda kung may halimaw na isda. Mahalaga rin sa akin ang mga siklid ko, kaya mahirap magdesisyon. Pwede tayong gumawa ng bagong pond para sa siklid at gawing pangalawang monster fish pond. Sabihin nyo kung okay sa inyo, dahil hindi ko ito gagawin kung ayaw nyo. Ngayon, gaya ng alam nyo, bumili ako ng mamahaling designer plekos. Dati silang nasa tank, pero nilipat ko kasi ginugulo at kinakagat nila yung tigrinus ko. Dilagay ko sila sa ibang tank.
Tignan natin sila ngayon. Ayan yung Scarlet Cactus Pleco. Tapos sa likod ng troso, nandun yung Sunshine. Makikita nyo sila sa baba. Ayos sila dito. Ngayon, sa likod ko ang aquarium na may mga mahal at bihirang isda. May 2 Tigrinus catfish dito, si Mooney. Uy, sige, lahat kayo batiin nyo si Mooney. Sige, paalam na Mooney. Ngayon, sa loob ng tubo na yon ay isa sa mga Tigrinus. Ang lalaki na nila ngayon. Kita nyo yung mga tiyan nila, ang tataba na. Yung isa naman, lumalangoy sa kanto na yon. May masamang balita ako para sa inyo. Ngayon, sa video ng pagbili ng Gonch Catfish, isa lang sanang binili ko, pero 2 ang pinadala ng lalaki. Sa kasamaang palad pagdating nila, yung isa ay hindi maganda ang lagay. Nung lumabas ang video, namatay yung may sakit sa kanila. Nakakalungkot. Gustong-gusto ko talaga ang Gonch Catfish. Isa sila sa mga pangarap kong isda. Sobra excited ako na palakihin yung 2 hanggang maging 13 talampakang mandaraget. Yung isa maayos, kumakain siya. Pakakainin ko siya ngayon. Mukhang lahat dito gutom na. Kukuha ako ng tilapia at papakainin ko silang lahat. Makikita niyo ako. Medyo gigil si Sleepy pare. Nasa bag pa siya. Papakainin muna natin ang Gonch Catfish. Di niyo pa siya nakitang kumain. Panurin niyo. Karaniwan, dito na ako bababa at ilalagay sa ilalim niya. Uy! Kinain niya mula sa kamay ko. Nakakatakot pala. Baka masipsip o makagat ang daliri ko. Si Tigrinus sa kanto. Madalas ding kumain mula sa kamay ko. Ayan na, kinain na niya. Ang astig mga tol, parehong ito, kumakain mula sa kamay ko. Oh, si Sleepy, naghihintay. Sige. Panurin niyo kung paano niya lang higupin yon. Ayan na siya. Grabe, halos natanggal niya yung daliri ko. Baka mawalan ako ng daliri balang araw. Sige, ngayon naman, pakakainin natin si Abby. Sige Abigail, dito ka. Oh, dito, tingnan mo yan. Oh, tingnan mo yan. Diyos ko, kinuha niya. Tumingin ka. Lahat dito busog. Ang saya. Nakuha natin tira-tira. Pakakainin natin malalaki. Ayaw mo? Tignan mo, amuyin mo. Ayos yan. Masarap to. Sige, busog na siya. Sino gusto nito? Sino gusto nito? Diyos ko. Kinain ng maliit na hito ang buong piraso at tumakbo palayo. Sinimulan ko na ang feeding frenzy kaya nagwawala ng mga hito. Tingnan mo, sobrang wild nila. Grabe. Jesus. Diyos ko, mga to. Kunin mo na lang, pakiusap. Itatapon na lang natin ang natira. Ay ako mawala ng kamay. Si Mini Place ang nakakuha. Magdadagdag pa tayo ng mas nakakabaliw sa BFP Nation. Ang BFP Nation ngayon tulad ng sabi ko mga tol, ay ang piara, isa pang isda mula sa river monsters na sumikat dahil dito. Magdadagdag tayo ngayon at pupunta sa tindahan ng isda na 2 oras ang layo para bilhin ang tiara at baka may makita pang iba. Sabi niya, siya ang may pinaka-wild at bihirang monster fish sa lahat ng tindahan. Kaya pupunta tayo roon, kukunin ng isda, babalik dito at idadagdag sa BFP Nation. Tara na! Ayos mga tol, nandito na tayo sa tindahan ng isda ngayon. Sobra excited ako. Papasok tayo doon at titingnan kung makikita natin ang piara at bibilihin natin yon. Titingnan din natin ang ibang mga isda. Sabi niya marami siyang bihirang isda. Pasok na tayo at kunin na natin ang isda natin. Ayos mga tol, kakapasok lang natin at ang daming isda dito. Tignan nyo pare, may higanteng arowana agad pagpasok ko. Sige, kailangan nating alamin kung binibenta yan. Grabe, pare, tignan mo kung gaano kalaki yan. Oo, ang laki niya. Alam ko nang mangyayari to. Hindi yan ang pinunta natin dito. Hindi ako pwedeng madistract. Bobby, mag-focus ka. Tumingin-tingin tayo. Ang daming aquarium dito. May isa pang hilera sa kabila. Dito, may mga pating tayo dyan. Sige, paikot-ikot tayo. Tinitingnan ko kung makikita ko ang piara. Kasi yan talaga ang pinunta natin dito. Ang dami nilang astig na flower horn at malalaking siklid. Tignan mo to. May albino patus, albino oscars. Uy, arowana. Oo. Kailangan ko to. Diyos ko, albino Asian redtail yan. Isa yan sa pangarap kong isda. Diyos ko, tignan mo pare. Copper catfish. Mga isda ito na kayang kumain ng 3 beses na mas mahaba kaysa sa katawan nila. Kaya tayo nandito. Uy, albino arowanas. Mas malalaking cichlids dito. Tino mo yung jaguar bro, mas malaki pa sa kamay ko. Isa pang malaking midas. Diyos ko, ayun na ang piara. Nakakita ko na yung isdang sadya natin dito. Ang laki niya. Tignan mo, 3 sila. Grabe. Ito ay red tail piara. $70 ito. Hindi ko alam presyo ng iba. Kaya may red tail piara at siguro 2 pang ibang piara. 3 lahat.
Ewan ko, mga tol. Pumunta tayo dito para maghanap ng isa. Pero baka makuha pa natin lahat ng tatlo. While dito pare, tignan mo agad mga ngipin nila. Grabe, malalaki na agad ang mga ngipin nila. Kahit bata pa sila. Saktong laki rin sila. Ibig kong sabihin, sila yung tamang laki para sa aquarium ko. Kukunin ba natin lahat ng tatlo? Hindi ko pala lampasin to mga pare. Hindi pa ako nakakakita ng ganito. Grabe, wild talaga. Baka makauwi tayong may 3 isda kahit isa lang ang plano. Pero itong isa, 90. Di ko alam magkano ang mga to. Walang price tag, kaya hahanapin ko ang may-ari. Kailangan nating bumalik dito. Yung malaking arowana, pwede kong tanungin presyo nun. Depende sa presyo, baka bilhin natin. Hahanapin ko muna ang may-ari at tatanungin tungkol sa arowana at piara, yung vampire fish. Anong pangalan mo? Dewey. Dewi, ikinagagalak kitang makilala. Ako si Bobby. Ikaw ba ang may-ari ng tindahan ng isda? May malaking arowana siya ngayon dito mga kaibigan. Magkano ito? 300 at siyam na. 370 dolyar. Ganito ang gagawin natin, okay? Kung makakuha ang video na ito ng ilang likes, bibilhin ko ito. Ilang? Oh, sa tingin ko, 10,000. 10,000 likes mga pare at bibilhin na natin to. Nakuha mo rin yan. Sa ngayon, mukhang kukunin natin lahat ng 3 isda vampira. Pero mas lumalaki ba ang mga red tail? Mas malaki. Sige, ito ay isang red tail at ang mga ito ay normal. At ang mga red tail ay mas lumalaki ng kaunti. Kaya mas malalaki ang mga ngipin niya. Mas nakakatakot siya. Sige, kukunin ko ito para sa'yo. Ayos, ang saya mga tol. Kukuha tayo ng 3 vampire fish. Isa ay red tail, 2 ay normal. Ang astig nito. Gustong gusto ko tong taong to. Gustong gusto ko rin ang tindahan na to. Narinig niyo ang sinabi ng lalaki? 10,000 likes. Alam kong makukuha niyo yan. Hindi na nga yan hamon eh. Tara, subukan nating mapasabi siya ng 50. Paano naman kung 50,000 likes para sa arowana? 50,000 kataw ang magla-like sa video. Ang dami nun. Ang niming. Sige, naniniwala siya sa atin. Yan ang red tail, ang astig nila. May red tail siya. Oo, maliit talaga ang red tail niya. Tignan mo yung ngipin niya. Yung red tail na yun, Ang astig. Grabe. Yung mga ngipin ng mga isdang to, sobrang nakakabaliw. Para talagang galing sa bangungot. Tignan mo siya, grabe. Christian, kailangan nating mag-ingat sa pagpapakain ng mga isda simula ngayon. sige. Ang galawa, alaban siya. Nakagat ka na ba ng isa? Hindi pa ako nakagat niyan. Ah, oo. Tingnan mo, magandang laki nila at malalaki ang ngipin. Oo, astig na ang mga ngipin nila. Ang astig ni Dewey ngayon, dinala niya ako sa likod kung saan tinatago niyang malalaking isda. May malalaking hito siya, kakakita ko lang. Hindi ko alam kung ano yon, pero pinakita niya sa akin ang sikreto niyang taguan. May malalaking patsyu, hito, at koi dito sa likod. Astig! Sabi ni Christian, gusto niya ng isda. Pero wala ka namang aquarium, Christian. Wala nga siyang aquarium. Bibili kami ng isda para kay Christian. Itatago ko muna para sa'yo hanggang makakuha ka ng aquarium. Gusto mo ba ng red tail? Yung red tail na yon, pwede rin ba kaming kumuha ng pulang red tail pakiusap? Walang red tail na hito. 50,000 likes mga kaibigan. Magdadagdag tayo ng isa pang red tail sa hukbo. Akin yan. Oo, ano ang pangalan niya? Ano ang pangalan niya? Dewey, yan ang pangalan niya. Hindi. Sige, naging mas kakaiba pa ang araw. Kakabili lang namin ng isa pang red tail. Babalikan kita. Tingnan mo mga huli namin ngayon. Isang maliit na red tail at 3 vampire fish. Magkano ang gastos, Dewey? 50,000 likes. 50,000. Sandali, kung ibibigay mo ang 10% mo, pwede ba? Sige, ako lang. Gawin na natin. Gawin na natin, gawin na natin, gawin na natin. Sige, iuwi na natin ang mga isda. Maraming salamat. Sige, salamat. Salamat. Ang saya na nakilala kita. Ang galing nun. Perfecto sea budding. Ang ganda ng itsura mo. Salamat. Sige mga pare, uuwi na kami. 2 oras ang biyahe. May 4 kaming isda. Maliit na red tail catfish ni Christian at 3 vampire fish. Isa ay red tail. Astig yung taong yon. Dewey, shoutout sa'yo. Sana napapanood mo itong video na to. Babalik talaga kami. Sige? Babalik kami kasama ang arowana. Uwi muna kami. Magkikita ulit tayo pagdating namin doon. Ilalagay na namin ang isda sa aquarium. Tara na. Tingnan niyo to. Idadagdag natin sila sa aquarium na to. Maliban sa red tail na kay Christian. Gagawa namin siya ng sariling aquarium. Pero ako muna ang mag-aalaga ngayon. 3 vampire fish. Muni. Alaga? Ulit na naman. Sige, i-acclimate na natin ang mga isda. Ilalagay ang mga bag sa aquarium ko para masanay sila sa temperatura. Astig ang itsura nila dito. Tara, hindi na ako makapaghintay may lagay sila. Kita tayo doon mga tol. Tapos na ang 30 minuto, naka-acclimate na ang mga isda. Ready na ba kayo mga tol? Ilalagay na natin silang 3 ngayon. Isa-isa natin silang ilalagay muna sa timba bago sa aquarium.
Ang astig ng mga isda at lupit ng mga ngipin nila. Sige, ito na. Unang isa. Parang kamukha nila ang arwana kapag tiningnan mo mula sa itaas, di ba? Huwag mo akong kagatin, please. Pare, kinakabahan ako. Aray, kinagat niya ako. Diyos ko, Christian, kinagat niya talaga ako. Hawak niya ako, tingnan mo ngipin niya. Grabe, seryoso? Kinagat niya ako. Akala ko hindi niya gagawin. Pasok ka na sa aquarium. Diyos ko, ang wild mong isda. Pare, ang lupit nun. Kinagat talaga ako ng isda na yon. Tingnan mo kung gaano kahaba ang mga ngipin niya. Sige, ilagay na natin yung pangalawa. Pare, kinagat niya talaga ako. Grabe yon. Medyo mas malaki ito. Mas tuwid ang mga ngipin niya. Ang ganda ng mga ngipin niya, parang perpekto. Pasok ka na dyan. Pare, nakita mo ba nung hinawakan mo siya? Yung bibig niya ganito. Parang sinusubukan kanyang kagatin. Sinubukan niya akong kagatin. Sabi ng lalaki, buhay at maliliit na isda lang daw kinain nila. Sige, ito na ang malaki. Ito na ang red tail. Mas malaki yun, di ba? Oo, mas malaki talaga siya. Tingnan mo yung mga ngipin. Diyos ko. Ano? Pare, totoo ba yan? Nakakatakot itsura niyan. Diyos ko. Ayan siya, maayos naman. Nandyan silang tatlo. Ang gaganda nila. Yan ang red tail at black tails. Naghahanap sila ng pwesto at nag-a-adjust na. Sana magtagumpay at mabuhay silang lahat. Dahil grabe talaga ang mga isdang to. Ang lalaki ng ngipin nila. Panurin mo. Kung maging 4 na talampakan sila, siguradong lalaki pa lalo mga ngipin nila. Para rin silang gumalaw na paro-paro. Kita mo? Para mga paro-paro silang tumatalon. Grabe. May 3 tayong vampire fish, ang astig nun. Sana mabuhay silang 3, di tulad ng goonch catfish. Kung may 3 vampire fish tayo, astig yun mga tol. Ngayon, ililipat muna natin ang maliit na red tail sa side pond habang nagsiset up si Christian ng aquarium. Bukas na tayo. Mag-a-update tayo tungkol sa kanila at titingnan kalagayan nila. Sana mabuhay silang lahat. Panalo ang mga bagong dagdag sa BFP Nation. May mga kakaibang isda tayo kaya tuloy-tuloy lang. Hindi tayo titigil. Tingnan mo to, baby red tail. Ang cute pare. Balang araw lalaki rin siya, tulad ng malalaki kong isda. Christian, ikaw maglagay. Ayun na si Joey. Parang cute niya. Gustong gusto ko talaga ang baby red tail. Kapag nakapag-setup na si Christian ng magandang maliit na aquarium, pupunta na kami ngayon sa tindahan ng isda at titingnan kung anong meron sila. Ilalagay natin si Dewey sa aquarium niya. Kita tayo bukas, magbibigay kami ng update tungkol sa vampire fish. Sana mabuhay sila at baka pakainin namin sila. Astig! 2 araw na mula nang bilhin namin ang 3 vampire fish. Update ko lang, okay sila pero hindi pa kumakain kahit sinubukan ko na silang pakainin. Sa tingin ko, kailangan lang bigyan pa ng ilang araw at magiging komportable na silang kumain. Sa ngayon, hindi sila ginugulo ng mga hito. Hindi rin nila ginugulo ang mga hito. Maayos ang pagsasama ng lahat. Masaya ako dahil nagkakasundo silang lahat. Sa tingin ko, mabubuhay silang lahat. Mukha silang malulusog. Parang mga paru-paro lang silang lumalangoy. Ngayon, naglagay ako ng mga power head sa aquarium kasi gusto nila at ng goonch na mabilis na agos ng tubig. Mas malakas na ngayon ang daloy doon. Naglagay ako ng mosquito fish. Nasaan sila? Baka kinain nga nila. Alam niyo mga tol, baka nagsinungaling ako. Baka kumain na talaga yung vampire fish kasi naglagay ako ng mga 10 isda sa aquarium na yon. Maliliit na guppy at nawala na silang lahat. Sana makuhanan natin ng video yan sa susunod. Gusto ko talagang makita silang kumain. Gusto kong makita kung paano nila ginagamit yung malalaki nilang ngipin. Kumusta, maliit na tigrenus? Tingnan mo kung gaano na siya kalaki. Tingnan mo kung gaano siya kataba. Sobrang excited ako na magkaroon ng mga yan sa koleksyon na yon mga tol. Sa tingin ko, isa sa mga susunod kong isda ay dapat tiger fish. Kung alam niyo kung ano yon, halos pareho sila ng vampire fish pagdating sa ngipin. Pero kung nagustuhan yung video na to at gusto niyo pang makakita ng iba pa, mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe sa ibaba. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out.